Ayun na. Cardio ka ba? Parang gano'n. In my defense. Wala na. Sobrang baba ng calories kinakain ko na na-affect yung pagbuhat ko sa match. Kumina yung buhat. Hindi ka raw nabuhat. Sa psychology is yung bigger man, mas mabilis mapagod. Yung cardio niya, mas mahina sa mas maliit. Kasi syempre, mas malaki nga yung binubit-bit niya eh. Mas malaki kahan niya. And speaking of him, merong time na double down kasi brawl. Di hinampas ko yung mukha niya dito sa mat. Biglang pagtingin ko, wala yung ngipin. So sabi ko, shit, patay na ako pagbalik ko sa likod. Buti na lang postiso pala. Nakausap ko si Marky kanina. Sabi niya, nagsasorry daw siya kasi dapat nag-kick out daw siya kaso hindi. Anong reaction mo? Ang reaction ko, Marky. Welcome to Pinoy Wrestling Reviews! Hindi ba Revolution? Hindi, gag. Reviews lang. Reviews lang? Kala ko Revolution. Saan mo nalaman yung Revolution? Wala, naisip ko lang. Federation? Hindi. Di Federation. Hindi Federation. Saan mo nakita? Reviews. Reviews lang? Okay. Unless may alam kang Revolution for some reason. Pero, meron tayong, ito na pala, sorry, di natin nabigyan ng magandang intro rin si si Jimmy as the third host ng show. Si Idol yung third host natin? Idol yung third host natin. Para, Of course, pag pangatlo, ako yun. Pero itong guest natin, kailangan natin magandang introduction. So, siya yung pinakamaraming main event matches sa FPW in history. Siya yung inaugural, pinakaunang FPW champion. Longest reigning champion ng Filipino wrestling. Sabi niyo yung head coach. Head coach rin siya ng FPW. So marami siyang maambag dito. And ang masasabi ko, sobrang, kahit ganyan siya, wala siyang ego at all. Yan yung masasabi ko sa kanya. Wala ba? Wala Hindi ako. Never ko nakikita. Give it up for your walking death, Mike Barnigan! Kamusta? Ayos lang. Kamusta kayo? Yeah, ito. Ako nang bahala dyan. Salamat. Ako nang hawak. Salamat sa pag-imbita sa akin sa second episode ninyo. Third na. Third na. Oh. Ay, hindi na nga ng product. Hindi Isa pa lang nare-release nyo eh. Isa pa lang. Andun ka ba sa first 2 episodes? Matanong ko lang. Kita mo mas host ka? Host ka? Wala ka sa unang episode? Kaya nga sabi ko, pag pangatlo, ako yun. Pangatlong episode, pangatlong host. Okay, di naman pala malabo at the end of the day. Okay. Sige. Okay na lang. Bisita lang ako dito eh, kaya oo na lang ako. By the way, kung nakikita nyo, siguro medyo pang ring kasi galing kaming training. So, yun. Pero ngayon, since tapos na yung training namin, anong i-review natin, Boss Mike? Ang napili kong match, yung kay Gunther tsaka kay Chad Gable for the Intercontinental Championship noong September 4, 2023 sa Raw. Bakit ito yung napili mong match? Anything special kung bakit ito yung gusto mo? Kasi una, syempre yung time limitations natin, pasok siya sa time na kailangan natin. Pangalawa, tingin ko siya yung nag-good use nung psychology ng big man versus small man na isa to sa mga shorter matches na pinapa-review ko sa students ko usually. Totoo ba? Ito ba yung sobrang gandang match? Ako di ko na maalala. Medyo matagal. Baka alam ko to. Panoorin natin para maalala nyo. Ayun pala. Sige. Meron ako. So, simulan natin ang pag-review ng Gunther versus Chad Gable. So, parang, ikaw ka na lang. Ito sobrang easy ng storytelling. Big guy versus... Favorite ko yan. Favorite ko yung ganyan. Kasi, tignan mo pa lang It's very apparent na yung yung story nila Oo. Pero they put it to good use. Kaya maganda. Tanggalin natin yung subtitle.
Pwede. Yan. Ang galing, mayroon palang isang boto ng subtitle. Nice. Uncle Pick. Ayan. So, dyan pa lang na pinaplant na yung seeds. Kasi one of the things, pagka bigger man, psychology-wise, you're trying to chop down the tree. So, dyan pa lang, makikita mo, si Gable going na for the leg. Tapos yan, isa pa is the speed. Pinakita niyo yung speed advantage ni Gable, which is the smaller guy. Kaso biglang nagbagal. Buffering. Tangin ang production Kaninong ng data show to? na to. Kaninong internet to? Yung show na to, dadalawa lang yung mic, 4 yung tao. Tapos, Meron ako mic. May tunog ba dyan? May amoy yan Okay, basta ilong. Di ba sa bibig yan? tapos naglalag pa. Okay, so yun, nakita nyo, yung isa pang ginawa ni Chad dyan is lumabas siya ng ring, nagpahabol siya kay Gunter. Kasi, ang isa pang sa psychology is, yung bigger man, mas mabilis mapagod. Yung cardio niya, mas mahina sa mas maliit. Kasi syempre, mas malaki nga yung binubit-bit niya eh. Mas malaki kahan niya. So, yun yung objective ni Chad Gable, kaya siya lumabas. Trinay niya pagurin si Gunter. Kasi na, kita mo, wina-work na yung leg. Diyan na nag-start yung story. Pero hindi ba siya parang heel move na, ayan, parang ganun. Sa tingin mo? Para as a Sa tingin babyface. ko, wala naman siya ginawang dirty sa paraan na yun. Totoo ba? Sa tingin ko. Hindi, kung back against the wall ka na sobrang laki, feeling ko kailangan mo talagang parang understandable na Sabay, lalo na kapag likeable yung Matawak mo character. yun, walang tunog yun. may tunog yan. Ito pa. So nakita nyo, kung napansin nyo si Gable, maraming binabato kay Gunter pero hindi siya tumutumba. Tapos nung si Gunter na isang strike lang, tumba agad si Gable kasi pinuput over din nila yung size advantage ni Gunter. Nangyari din to nung kanila Pat McAfee, di ba? Ang daming binabato ni Pat McAfee pero si Gunter isang strike lang, tumba agad. Ayan oh. Ay, ito yung sa backlash, no? Yung recent. Oo. Parang dapat si Mike na lang yung host kasi puta pag tayo mag-uusap niya, tang sakit oh, uy, putang sakit. Dapat pag ano na lang Hindi, yung ikaw yung ikaw mismo yung definition ng reviews Parang kami, reaction lang Nung huling review namin, nagma-markout lang kami. Pero actually, mas maganda yung input mo kasi yan yung things din siguro na Masustansya. tsaka ibang perspective din Which is hindi nga namin masyado nakikita. Sa lang din kasi. Yun na nga, kasi nga sa sobrang kinikwento ko tong match na to, alam ko na rin yung sasabihin. Kasi pinapa-aral ko nga dun sa academy. Ang ganda nga ng match na yan. Tsaka hindi masyadong fancy, no? Yung sa Shine. Oo, kasi yun na yung story mo Big man, small man Hindi mo kailangan ng maraming moves kapag big man ka. Tamang isa lang. Yung Tapos pacing nga mabagal lang. Oo. Tapos heavy blows lang, no? Oo. Gaganyan din ako sa show. Yan na, naglabas na ng dede. Ganda ng fire up, Binudbura na ng chop. Ayun na. Tapos yung cut-off, ginanon na, Ay, binitbit na- lang siya. na- Boom! Ang ganda. Ito yung Naku, Sa mukha ba siya chinap? Hindi. Kala ko sa mukha. Putik. Ayun. Ayun. Grabe yan. Dapat ganyan ginagawa mo, Tiago. Actually, gusto kong nakawin yung move na yun kaso feeling ko. Pero wag sa akin. Kalaban mo. Oo, wag din sa akin. Bakit pare po Adi, wag na. put over kita. Ganyan kita. 44 years ago, the Yung mga reversals ni Chad Gable, similar sa mga reversals ni Kurt Angle talaga dati. Yun. Yung mga pagbubuhatan na siya, biglang mare-reverse into grapple. Talaga yung anak ni hindi si Jason Jordan. Siya yung- Nag-mix up yata yung DNA test nila. Now the officials at a count of 6 here. Gable does not want to count out victory. Ang ganda ng ginawa ni Gable doon. Parang realize, oy, Napaka-face. Oo. Kung hill yun, akyat ka na lang, no? Patuloy akong power bomb Championships ka. advantage. Oo. Yun yung naisip niya agad na, oy, kailangan ko siya ipasok sa ring. Ang ganda nung Grabe. ganong kick out talaga sa falsies, no? Yung Dapat talaga ganun. 2.5 tapos full body Oo. yung Oo nga. Alam mo, dapat kumikick out pag falsies, pre.
Alam mo yun? Pag-uusapan natin yan. Oy, kayo, kick out kayo pag falsies ha. May hidden joke. May hidden joke. Mamaya na makikita. May gets niyo yung joke na yon na dapat nag-kick out? Yari ka. Sino ba hindi nag-kick out dito? Carolina, the champion Gunther, looking to make history tonight as the longest reigning champion ever. Pero nang hindi ko mag-gets, Oh. ba't siya umakyat kung big man ka? Bakit? Sige. Ante, Sige natin yung context. Pwede ko bang i-rewind? Sige. Ano umakyat siya? Sige, tingnan natin. Bakit nga ba umakyat? Bakit? Ay, hindi, may finisher siya na na splash eh. Alam mo bakit? Bakit? Yun na pag-usapan ng spot eh. Oo, sinulat yun eh. Ngayon ko na moveset, pero sige. May drop kick siya, di ba? Shotgun. Hindi, meron siyang splash lang. Oo nga pala, may splash kasi siya. Pero as a big guy, ba't mo siya gagawin sa maliit? I think yun yung point mo. Baka yun kasi yung niya, parang edge niya. Pwede. Sa splash ako, kahit big man ako. Parang ganun. O yung makulit ka, super flex ka tuloy. Flex ka ngayon. Oh. Pero meron talaga siyang ganung moveset. Move sa moveset. Si Gunter. Oo, meron nga. Tumatapos siya ng ganun eh, di ba? Oh, may natapos siyang match na gano'n eh. Diving headbutt. Diving concussion. Oo. Ito, ang ganda na ito. Malaki Grabe. talaga, no? Galing. Next generation Kurt Angle. Tsaka yun, urgency na kasi puta, napatumba ko na to eh. Oo. Ba't ko pa to bibigyan ng spacing? Parang Tama, on the tama. ground na siya, puta on him na, no? Oh. Eh, hindi. Masyado kang malakas, Gunter. Ganda nito. Deadlift. Uy, counter. Pinakilig. Uy! Ganda. Isa pa? Isa pa. Ayun na. Hindi pa tapos. Uy! Belly to back. Uy! Boom. Okay. Parang nakakatakot i-take yung move na yun. Belly to back? Oo. Kung si Chad Gable ang Parang bibigay, parang tiwala maglalan ka ka sa, sa batok eh. Oo. Ito, ang ganda na to eh. Sinuot niya ulit. nasa Kurt Angle. Super angle talaga eh. Ayun na. Akala ko dyan, panalo na si Chad Gable nung pinakita yan. Ay, nung una ko panood. Short G. Kasi sobrang over niya to nung time na to eh. Tapos ito pa, isa pa tong parati kong tinuturo. Kita niya, di ba? Near fall. 1, 2. Strong kick out nung nag-take. Tapos si Chad Gable, yung mukha niya, mukha ka talagang nagulat na Frustrated. Oo, kaya kasi yun yung emotion na kailangan sa falls eh. Oh, damn! Di, nakalimutan ko yan. Ganda! Ang ganda talaga nung yung Roll counter through, to no? counter na yun. Eh, parang ECP mo, pwedeng tapos na to eh. Oo. Gatas na gatas oh. Gatasin pa. Bibitaw. Shit. Ayun na. Oh, Rear no. naked. Bakit ganon? Yung hold ni Gable, hype yung tao, tapos nung nag-hold si parang namamatay yung crowd, no? Heal eh. Eh kasi yung nakahiga lang siya eh. Wala namang fancy dun eh. Patay ka talaga, di ba? Okay. Nag-slow down yung pace, kumbaga. Slow down niya yung pace. Tsaka kaya parang nag-tone down yung crowd nun kasi marami ng finish si Gunter din ng ng rear naked eh. Oo. Akala nila patatapos na rin. Uy, God! Uy! Sleeper suplex. May ganun pala. Oh. May bago ka na namang move. Bago finish at next. Nako. Nako, Ang daming L1. Combo. Nice smack na. Naipan yung smack, no? Finisher. 3. Wala na, boy. Third finisher. Grabe yun. Umiyak yung anak ni Chad Gable. Hindi niya sigurado na scripted, no? Baka. Or pero ang galing, pag alam niya scripted, tapos umiyak siya on purpose. Hindi ka ba maiyak rin kung makita mo tatay ginanon mo? Ginanon niya tatay mo. Bagay. Ganda habang kahit tapos na yung match, nag-sell. Ito yung nakakamiss. Yun. Inis siya. Oh. Tapos isa pa. pa, yung crossline from hell. Lariat. Oh. Pag ikaw kumikout pa dyan. Ito yung version ng Gunter na nakakamiss eh. Bakit? Ano
ba siya ganyan? Di, bakit sobrang yung ano niya, parang Dapat dirty yung na silpag, heel. Oo, Kung kasi t-shirt tinanggap chinicheer mo? na rin siya dyan eh. Oo. So parang Dalawa siguro yung nagsasalita. para matigil yung ganun. Yung parang tease na magfe-face siya, parang ganun. Oo. Para maiwasan siguro, draw ng hit. Kaya slow down pa niya lalo. Oo. Winatter down niya. Thoughts? Sa akin, good example to ng hindi siya dragging na match. Like, 10 minutes or parang less than pa nga eh. Tapos tuloy-tuloy. Parang, hindi siya nakakaumay. Hindi siya, hindi siya yung match na antay, parang naiinip ka na mag-comeback yung yung face. Oo. Puro ganun yung emotions. Oo. Peaks and valleys, ika nga nila. Peaks and valleys. Wala kang double down to eh, no? Parang wala. Oo, dire-diretso. Pero walang bump and feed na Comeback, di ba? yung parang yung barrage lang nung parang feeling ko yun na yung yung Feel ko yun yung, para sa akin, yung ganong klaseng comeback is mas maganda. Hindi compared dun sa John Cena na alam mo na. Tama naman. Same. Kasi, yung comeback, depende mo rin kasi siya depende sa kalaban mo. Say, sabihin nating kalabang ko si Big Show, tapos yung comeback ko, dalawang shoulder block, hindi ko naman magagawa sa kanya yun, di ba? Tsaka ibabagay mo rin sa sa wrestling style. For example, to si Chad Gable. Tingin mo for me, kung magtatatlong clothesline siya, bakit? Grappler ka. Wrestler ka. Sabagay. 'Di ba? Why not utilize your suplexes? Parang ganun. Sino ba yung nakita kong ganong match? Naalala ko, CM Punk versus Brock Lesnar. Ang comeback ni CM Punk is axe handle sa top rope. 4 na ropes ata yun. Umakit siya. Tapos, ang dami. Barrage of attacks. Oo. Yun naalala ko. Well, nasabi ko na parang mas fan ako ng ganong match. Tsaka yan yung match na make most nila yung minutes nila. Kahit maikli lang, hindi ganun kahaba yung na nabenta pa rin. Oo. Parang never siyang nakitang, parang ang dragging niya. parang hindi nga parang hindi siya 8-minute match. Ah. Parang matagal. Kasi 11-minute match. Ay. Hindi, kasama na yung intro noon. Pero Ito nga feeling ko, sabi mo, sa tingin mo dun sa end ng match, ay tama lang na hindi siya nag-kick out nun. Oo naman. Nung ginawa niya. Oo. Kasi after that, ano pa gagawin nyo? Sa bagay. Nalabas ko na lahat eh. Kasi parang may isa atang alam mong match ata na nag-kick out siya dapat pero hindi siya nag-kick out. Oo, magkikick out dapat siya, pero Hindi nag-kick out. Kasi falsies pa doon. Ano sabi mo kanina? Wala, pag falsies. Kick out strong, 2.5 Sabi mo. strong. Oo, tama yun, dapat ganun. Pero bakit na? Ano yung sinabi mo nung hindi ka na magki-kick out? Finish mo na. Eh na, meron na kayong spoiler. Pati yung referee, hindi alam gagawin eh. Ano? Naalala ko sabi ganun, di ko na kaya, tapusin na natin. Cut na natin, parang ganun. Hindi, sabi mo, finish na. Yeah. Basta parang sinabi ko rin, parang di ko na, parang hapo na ako. Parang ganun. So, ayun, panonoorin natin yung... ang match na tinutukoy ni Boss Mike. Hindi, may tunog. Ang tinutukoy na ang match na tinutukoy ni Boss Mike. Papapanood natin sa ilang sandali. Ngayon, kung gusto nyo makita ma-chop si Marky, bigyan nyo kami ng 50 likes for 5 chops. Kung gusto nyo ma-chop siya ng 10 beses dahil ganyan kayo brutal, bigyan nyo kami ng 100 likes. So please like the video. Now back to the video. Welcome back mo na lang. Wag na. Welcome back. Wala na, isasama ko na yung clip kanina. Hindi ko na ikakat yun. Sama mo na. Sama ko na. Takina, nag-joke ka na eh. Ayaw nyo ha. Wala akong mic ha. Kung di ako nagkakamali, third match to ng Astig? Hindi, Second match? episode 1. Pare, episode 1.
Episode 1, first Season 1, match ng... Season 1, Episode 1. No pressure, pare. Kaya lang, pwede bang ano muna, bago tayo mag-start? Gusto ko may backstory muna. Backstory. Then, sige. Anong gusto kong sige, ikaw na, may naisip ko ba? Ano yung mga going into this match? Ano yung mga may expect namin na ano? Kung mga ano yung match Sige. psychology. Ito yung ano. Mga exhibition. Ano yung... And more of nung sinusulat, nung nag-iisip ako ng mga isa-suggest dito sa match na to, ang naisip ko, pag si Marky kalaban, mag-umpisa kami ng comedy. Kasi yung character namin, ganun eh. Very playful. Sa umpisa. Tapos, ira-ramp up namin yung intensity. Para, yun yung nasa isip ko nung sinulat namin yung match na yun. Ikaw, baka meron kang gustong backstory. Oo, kailangan natin yung side mo. Nag-cardio ka ba? Parang ganun. In my defense, Ayan! Wala na. Defensive. Sabihin mo lang muna kung ano yung alam natin. Nag-cardio ka ba niyan? Abitin ka ba sa cardio? Paano ka bitin ako sa- Yosi ka pa ba nung time na yan? hindi na ako nag-iyosin yan. Paano ka nag-prepare? Hindi, ito yung unang match ko na singles. Kasi PWR days tapos yung first 2 shows ng FPW. Tag team ako pareha. So ito yung pinakauna kong singles match. So for me parang may pressure din eh. Kasi tas Nike Madrigal pa. Pero itong match na to, paano ko ba sabihin? Medyo parang hiningi ko tong match na to eh. Hiningi mo pa sa lagay na. Hiningi ko to. Naalala mo nung naalala ko parang few weeks nang wala pang card, few weeks before nung show na to. Tinanong mo ako nun kung sino yung mga gusto kong makalaban sa singles, ganun. Tapos parang nagbigay ako ng names nun, tapos nandun yung pangalan mo. Tapos nagulat ako na, puta na tuloy nga. Ako rin nagulat eh. Si Joey rin nagulat eh. Kaklo na kayo. Ayun. So yun, ito yung unang kong singles match. Na, Kinabahan ka? Iba yung kaba, pre. Kasi sanay ako na 4 kami sa ring eh. Oo nga, so is it a yes or no? Okay, sinabi ko nga, Okay. kinabahan ako. Sige, tingnan natin kung kinabahan nga talaga siya. Tignan natin kung halata ba yung kaba at yung mga preparasyon nagbunga ba. Yan. Okay, play na natin. Kita mo? May pagganyan pa sa'yo, oh. Puta may ano pa. Kaka-ibros pa, oh. Ba't wala yan nung ba't walang ganyan nung mismong show? Baka hindi ka na nakatingin sa taas. Nasa taas, bro. Lumilipad. Yung mga drones natin. Sumigaw pa ako na para tanggal yung kape. Yun, naubusan ka tuloy. Ayan, oh, malaro kasi. Oh. Ayan, oh. Yung grabe ang init ng tao, ano? First match. Si Joshua mga tira-tira pa. Ay, Kiko Soto. Ito ba yung opening match? After pre-show. Oh, after pre-show. Start ng main show. May nagmamask po. Ano? Ikay lalabasan? Yun ba yung lyrics ng kanta? Hindi ko alam daw gumawa nun. Hindi ko kakabisado yung lyrics yun. Medyo nag-cringe ako doon sa mga WWE wrestlers na kinakanta nila yung sarili nilang Bakit? Ewan ko, ang weird. Meron ba? Sino? Ang daming mga ganun, mga bago. Bakit putol ganun talaga? Ay, Yung crop? Naka-crop eh. Oh, galit si Joey, pre. Laki ng pinagbago mo ngayon kumpara dyan. Lapad mo ngayon. Ano yan eh? Yan yung time na sobrang baba ng calories kinakain ko na na-affect yung pagbuhat ko sa match. Kumina yung buhat. hindi ka raw nabuhat. Nakalang. Hindi kasi nagkali sandbag kasi. Sorry. Aba? Okay. So, clear yung binigyan mo siya ng
binaksak mo siya. Para lang yung Bawas size na yung height advantage. nun. Hindi. Alam na namin, sorry, big versus small din. Ikaw yung malaki. Kasi ikaw, pinower. Hindi sobra exaggerate. Oo. Pero siya yung alam mo yung puta sa likod. Ayan pa. Oh, yan. Uy, puta, may- Good way may to gasolina tell a pa. story or characters. Gasolina pa sa dyan, oh. Inubos na dyan eh. Press na press. Ikaw nagsulat niyan eh. Ba't ka pumayag? Oh, sisihan na. Sisihan. Hindi, pumayag ako, ang ganda kasi. Akala mo, di magagas eh. Oh. Ganda ng gear nyo, no? Sino nagas? Ganda ng gear nyo, no? Oh, maganda Maganda yung yung gear niya ano dyan. Ano gawa yan? Dax Glow, par. Pare, shoutout sa Dax Glow. Dax Claw, Yung mic, di ba Pati yung personalized t-shirt din? ko eh, pare. Max Glow rin yan, pre. Mataas. Yung Oo. pababa. Yung pababa, pinagawa ko yung pre-pandemic sa Cebu. Sa K1. Wala na sila eh. Ayan. ay, naalala ko to. Walang buhok. Ang buhok eh. They didn't let go. The mind games begin so early on. There's a bit of history between Marky and Mike Madrigal. They're going for bato pick now. The crowd's really into it. Hey man, we could just have Bato Pick Championship matches. It's gonna help out the wrestlers' health here. Naalala ko nung tapos ko lang. Nung pinag-uusapan natin yung bato-bato pick. Pina-practice natin yun, parang walang nanalo nung una. Tapos sabi mo, sige, kung sino yung unang pagka nagkaparehas, tuloy lang, ganun. Tapos parang, ang sabi mo nun, di dapat ikaw manalo, ganun. Tapos, nung pina-practice natin, nagkakamali-mali pa eh. Oo nga eh. Tapos pagdating dito, tumama. Oo. Ganda dun Alam mo yung parang yung story ni tag dito, Randy Orton tsaka ni Seth Rollins na nire-rehearse nila yung RKO na curb stomp. Oo. Sabi, never tumama sa rehearsal pero nangyari sa match. Yun yung moment nyo rin. Diba yun, parang sa may bato-bato pick. may something, Pero sa bato topic lang. may something talaga pag nasa pag-performance mode ka na. Alam mo yun. Parang, Hindi mo, naturally. parang may something talaga. Yung adrenaline May nyo. kapangyarihan yun. May kapangyarihan yun pagka nandiyan ka na sa ring. Pangyarihan ng Kasi, wrestling gods. share ko lang, yung tinatry namin yung destino ni Carlo, hindi ko mabuhat eh. Sabi ko, pagka talagang hindi ka nagandahan, tapos talagang nag-botch ako, permit mo na powerbomb mo na lang ako. Sige. Pero nung mismong show, naangat ko eh, tapos nung nakaganon siya, sabi ko, baliktad sa camera. Tapos nung kaya tinuloy niya pa gano'n, patalikod, so nung habang mid-air, naikot ko pa eh. Parang yung destino, parang maganda may kapangyarihan yung yung ring. Meron talaga. Tsaka nagkakasmack ka eh, no? Oo, yung metro. Okay, tuloy na natin. Never trust. Dito naubos hininga niya eh. Never trust the Yo. people himself. Boom. That's why he was shooting. Dito naubos yung hininga ni Maki. Legit masakit eh. Marky with his own. Pero hindi siya yung masakit na may sting eh. More on parang Mabigat. parang kinalabog ka, gano'n. Mabigat. Parang backlog. Oo. Oh, Parang hindi ba club yun? Hindi lang. Ito ang ganda na itong spot na to. Yung, Grabe yun. yun naisip natin na ayoko na. Tapos, Oh my goodness, Marky pulling a fast one. Nakakatakbo. no. Ang nipis din ni Marky dyan, no? Oo. Buta na po Back spell driver. Package pull. Uy, hindi pa. Marky got away. Ooh. Shoulder block. Shoulder block ka. Ito, alam mo kay Gunter natin ako ito. Kay Tyler Bate. Marky with the vertical drop kick. Sending Mike Madrigal out of Bali ba agad? Oh no. Oh, shoutout to Balibagan. Marky. For it, watch out. Oh, grabe naman yun. Naloko ako dun. Kala mo talaga totoo. Mike Madrigal, he's not gonna jump out. Mike AB3 young boy. I Oo nga, Oo nga, no. bit of like Yung spot na yun, yung parang ititis mo yung yung itatapon sa tao. Sa'yo ko rin nakuha yun, ginawa mo kay Quattro dati, PWR days. Oo. Ang dami na-work doon na crowd eh. Oo. Talagang umaalis sila. Pero mas maganda yon kung i-hit nyo sa una. Bato ka. Yung pangalawa, Kabilang takbuhan side. natin yan. Marky in the second row. Another
Dito pala nagsimula yun. Ano yun? Yung Michael. Michael. Oh, dyan yun eh. Ang ina. Sumigaw, katapusan mo na, You see Michael. Marky with a smile, but Ito, not anymore. para sa mga FPW fans, nung tinawag kang Michael, anong reaction mo? Wala naman. Pero kasi ako, parang yung kung paano rin nagsimula yung Kopal Chance, sinel ko na kunyari naapektuhan ako. Para mas feeling ng audience, may power sila. May, yung sinasabi nila, naapektuhan yung wrestler. Kasi at the same time, ito yung beauty ng pro wrestling eh. Ito lang yung art na kung ano yung sinasabi ng crowd, magre-react. Kapag biglang nakasleeper ka, pag pumapalakpak, bigla kang tatayo, di ba? Oo. So, yun yung same thing. Binigyan ko ng power yung crowd. At the same time, mas lalo silang umingay. Mas lalo sila nag-engage. Tsaka yung crowd natin ganun, mentras mo silang sinita, lalo nilang itutuloy yung ano, yung tawag dito, yung pang-heckling. Mahilig tayo mag-heckle. Oo. Pero ang galing, no? Parang sobrang natural talaga. For sure, di nyo in-expect. Ay, hindi. Di nyo in-expect na Di ko yun yung mangyayari. Tsaka for sure, di mo rin pinlano na sabihin yung line na yun. Ano yun? Pinano niya yun. Planado ko na yun. Oh. Alam mo, Pero, bakit? Natatakot siya eh. Baka magalit ako eh. Pinaalam niya muna, okay lang ba, Boss Mike, sabihin ko. Kaya tawag namin sa kanya, Boss Mike. takot kami lahat sa kanya. Tawag kami sa kanya. Okay, tuloy natin. Sige. Tanong mo muna yung Boss Mike, baka magalit. Yung match nga, hindi mo matapos. Ay! Na-spoil na. Na-spoil. Feeling ko lahat naman ng lahat naman sumubaybay sa... Match mo tatapos mo talaga siya eventually. Oo naman. Sa bagay. So, di pa kayo na-spoil. Tsaka feeling ko alam na nung ng lahat ng mga nakanood na itong show na to before. I think Marky knows where he is. Neckbreaker. Simple neck breaker too. Hindi ka na nagsisell. Meron ka pa niyan. Ayun yung kick out. Budget na lang. Diba, Ayun kaya isa pa yun, kaya iniiwanan ko si Marky para makahinga siya. Kaya naano ko yung crowd, pampatagal din yun eh. Hindi talaga kayo nakaya. Vertical super center of the ring. Like 5 minutes at last, 5 minutes at last. Whoa. Yan, di rin planado yan. Galing yan. My underground requests you stop chanting Michael. Yes, shut up. Naalala ko nun, nung ginawa mo yun. Di ba, nandun ako, nakahiga ako. Simagapang ako. Nung narinig ko yun, pigil na pigil ako ng tao eh. Parang, magbe-break ba ako? It's like you wouldn't Pero say hindi no ka to Mike nag-break, Madrigal. napagod ka. Napagod na ako. Yeah. I was definitely Hindi afraid. ka nagsisell, hindi ka na kumakalaw. Hindi na siya umalis doon Mike eh. Madrigal. Hindi, ito. Ano pa ako niyan? Top. Boy ka pa niyan? Goods pa ako niyan, no? Gusto ka pa yan? Goods pa ako niyan. Yan, always kick out at once pag ganyan kay Why Pin. would he go for frequent pins where what you think Bakit nga ba? Bakit? takes a lot? Ano Kasi eh? di kinover yung Walang shoulder perso yan, mo. pre. 1 foot lang yun eh. Walang perso Parang yun. pwede mo lang tabigin lang, no? Basically, gaganong ka lang. So, syempre, sinesell mo yung reality eh. So, kick out at one ka. Kasi yun naman talaga mangyayari kung ginawa sa yun ng totoo. Oo, totoo. Unless si Big Show gumawa sa'yo. Pero, hindi ba, rin na, halimbawang ako, pinin ako ng ganyan yan. Parang walang pressure kung kick out to ako kasi free seconds to rest yun eh. Mag-work din ba ng psychology yun? Pero kasi, ewan ko Hindi magigets. sa Siguro. competition-wise, ayaw mo eh. As much as possible, hindi ka pupunta sa line na yon. Kung face ka. Kung heel ka, okay lang. Kasi yung heel nga, pag naka-rope break, hintayin mag-4 eh. So parang 1 second away siya from losing, di ba? So lahat ng advantages pag heel, Oo, i-exploit mo. Oo, tsaka si heels, usually yan, less resilient than the, babyface. So siya, self-preservation, kumbaga. Tsaka feeling ko yung ganun pag-take ng pin, yung tatapakan ka lang. Tapos, parang magkikick out ka at 2 for the purpose na para i-take advantage mo lang yung rest time. Feeling ko hindi magre-register sa crowd. Ayun, yun yung gusto sabihin. Hindi yung unang iisipin nila at all. Isipin nila may damage ka talaga natanggap eh. Pero hindi ba yun yung point? Isipin nila talagang nagugulpin na to. Pwede naman, pero at least humanap ka ng way, parang meron kang context behind it. Pakita mo na pagod ka sa match like before nun. Siguro pwede, pero ang hirap i-portray yung story niya. Oh, okay. For me, at least. Parang kayfabe boys, hindi nila magigets na nagpapahinga ka as
as a heel. Or, Depende sa context alam mo yun. na, feeling ko. Alas binild nyo dun. Oo. So, kumbaga, mahirap siyang i-pull off, pero yung reward, maliit. So, lugi. Ganun. Exactly. Maliit din yung Oo. reward. Wala Hindi siya worth it. So, pero kailangan nyo pang i-build yun throughout the match, tapos Para yung lang reward doon. para lang doon. Fair point. Para lang hindi ko make out. Tsaka sobrang late ng detail eh. Yes. Yung hindi pag-kick out, maliit na detail yun. Ninosel ko na nga eh. Yes, they're used to him slamming his opponents on the ground. Ano sinasabi mo going yan? for strikes. Hindi ko alam eh. Tanda ko yan. Yung sinigaw niya, only my mom calls me Michael. Ay, oo. Galing ah. Here in the PMC, I can't hear you anymore. Like, I'm trying to guess what you're Yun alam ko sinabi ko din. reading now. Shut the fuck up. Feeling ko, yun na yung, Audio equipment. yun na yun, no? Kasi inulit mo yung threshold eh. Hindi. Okay. Pinagpahinga ko lang talaga. Ay, Ito ah. Hindi, pero naturally, ganyan ako. Bago magpa-comeback. Kasi gusto ko, sige ito. Gusto ko Kung naman. heel ka, so you were given the chance na mag-hit, di ba? Kasi yan nga yung one of the longer parts. So, bago ka magpa-comeback ng babyface, siguraduhin mo ready siya. Kasi hindi pwedeng pinagod mo siya nung hit, bigla mong i-call yung comeback. Eh, di bitin yung comeback niya. Di ba? Pag naubusan siya. Oo, kaya kailangan, kung ikaw si heel, bago mo ipa-comeback, siguraduhin mo, tanong mo, ready ka na ba comeback? Sabi niya, hindi pa. Eh di ulit, balik natin pababa ulit. For context, so kung nakikita nyo to, di ba naka-headlock? Tapos, usually, kapag tayo mo, parang hindi mo siya uulitin eh. So, ayun, yun yung sinabi ni Mike na gusto niya ma-make sure na ready yung magka-comeback which is si Makoy. Ay, si Marky. Pangalawa, hindi mo pwede ignore yung crowd. Totoo, yun. Pag nag-ingay na sila. So, acknowledge mo man lang, tapos kunin mo ulit sa kanila yung yung gusto nila makuha, which is kumambak si Marky. Yun yung initially kong naisip na baka, hindi ka pa sapat sa naririnig mo sa crowd. Akala ko yun yung... Two reasons. Ito rin, yung ganong pag-call ng fire from the crowd, sobrang pet peeve ko yung yung tinatap yung mat, yung bam, para mag-create ng noise. Kasi parang ako nag-tap eh. Ayoko talagang ginagawa yun, yung ganun. Saka yung, or yung papalakpak ka mag-isa para pumalakpak din sila. For me, parang mas maganda talaga yung yung parang nag-shake ka na Saka to be honest, instilled na yan sa crowd. Pag once na bumagal, papalakpak na yan mag-isa eh. Wala ka nang kailangan gawin, to be honest. Yung... Sasakyan mo na lang. Kaya pangit nung yung ginaganon, yung pinapatunog yung mat. Kanina, nung practice match namin kanina, kasi ako tinitry ko na rin yung gano'n na, ayoko na. Mga basic. Ayoko nun. Pero kanina, wala akong mag-aatas Tinry ko, slap ko ng isa. Pak! Pahinga ko. Okay na. So parang kahit isang ganun lang. Wag yung marami. Pinakaramdaman ko meron kaya. Parang natural lang. Parang Frustrated ka lang. Pwede ka lang. Na nagdabog ka lang. Tsaka pwede mong gawin yung yung ini-slam mo yung mat. As long as wala ka sa grip ng kalaban. Kasi yun nga sabi ni Mike, para ka nagtatap out eh. Pwede mong gawin yun, for example, after mo makawala sa grip, and then nagbigay ka ng DDT, tapos mag-fire up ka na, saka mo kalabugin yung saka ka mag-create ng noise na pwede mong hampas-hampasin na yung mat. Ayun, parang doon siya bagay. Depende, what if sa leg? Hampasin mo yung mat. Sa leg yung Hindi mo lang hampasin yung ulo or yung grip. Reasonable naman. Sayang effort, effort na hindi mo na gamit. Tatanggapin ko lang. Sorry. Suntukin mo na lang. Who's worn out would get energy from this raucous crowd. The Marky Marks. The Marky Marks. They're going wild. Sobrang signature Marky punch Getting whipped into the rope. Ang dali kaysa elbows eh. Of Mike Madrigal Marky with a was going for crossbody. Ang ganda ng poste towards our Meron pa na. Galing wrestle, dalawa. Into a vertical soup. Ginawa na kasi namin yan eh. Favorite spot natin eh. Oo. Wait, pinapansin ako. Ano yun? Yan, masasabi mong yun na yun. Hindi ko maalala eh. Pero Ba't yung kick out mo, ganun na lang?
Kinadjut na lang. Sabi mo, maganda nga yung 2.5 kick out. Ganda na lang. Hindi ako, matedepensa ko siya. Taga double ba ako? Joke lang. Kapag nag-2.5 kick out sa lahat, mawala yung magic ng 2.5. Exactly. Kahit ano lang, kahit buong katawang kick out. Ganun. Ito, basta sinisave ko si Makoy. Okay lang, matagal na yan. Panoorin nyo ngayon! Joke lang. Hindi, oo. Panoorin nyo ngayon. Marunong siya mag-kick out. Marunong na mag-save ng energy. Bakit elbow? Bigla. Wala lang. Curious ako. Maganda yung ganun, yung di ba naka-fold yung elbow tapos kasi patatagalin pa. Mas maganda yung strike agad kasi pag matagal ka nag-stay doon parang mukhang gago eh. Sana tinanggal mo na. Unless na inaapakan mo ng other foot mo. Ganun. Yung nakahawak sa kamay. Pero ang feel ko, ang negative side ng move na yun, parang hindi siya visually kita ng buong... Hindi. Kaya yung stump mo yung ipapa-visually, mo. I mean, yung pinapatong mo yung paa mo nga dun sa... Hindi siya makikita ng lahat. Ba't di mo igalaw? Pero yun yung one thing na, that's why we do the small details. Kasi hindi kita na lahat, pero may makakakita niyan. Siguro ang magandang gawin doon, kung gagawin mo. Kunyari na-join na yung kamay. Pakita mo na, doon pa lang sell mo na agad na para malaman. Oy, gets. Gets. Saka mo siya ganun. Yeah, pero yun, going back, maganda example yun na naka-fold pa lang. Parang wala pang 2 seconds, tinapakan niya kaagad. Yun rin. Either yun off guard eh. Tama. Kinakayod yung mukha. Nililibag yung mukha mo. Right, who wants to drown you and whatever they see decides, and right now, slowing it down. Ano yun? Ang bilis eh. Pangit ng tayo. Yan. Nice. Hindi mo kang yun? Hindi mo kang pagod? Nako. Kahit yung takbo, hindi mo kang pagod? Grabe yun. Yan yung kick out. Strong. Meron pa. Hindi pa pagod bata mo. Tangina. Makinig ka kasi. Sinuntok sa tayo. Nakakatakot si Mike pag saring, alam mo, mapatay talaga ng tao. Actually. Pero kasi ilang beses na kami nag-match eh. Yun, parang yung feeling kasi parang yung may aura eh. Alam mo talagang walking death pag nakikita eh. Pero once na nag-call lang, uy, ito yung gagawin natin. Okay. Wala na tao Alam mo kung sino yung isa pang ganyan, pre? Si Vlad, pare. Kasi balyo yun, di ba? No. So, babalyo-balyuan yan. Biglang ilalagay sa corner namin, sa strike. Biglang sasabihin, ano yung next spot? Balyo to kanina eh. Pero ang ganda ng ganun, no? Oh. So, parang nata-transition mo. Yes. Kasi isipin mo nga, pag weird na, what if ginanong ka pa rin ni Vlad na in character? Tsaka yung baka hindi mo maintindihan eh. Kasi medyo garbled eh. Uwiga Pero ka. pang isa pa Kunyari yung sinabi ka Kinol na, uwiga ka lang dyan. Akong bahala sa'yo. Siguro, kikilibutan ako nun. Meron pang isang nakakatakot ng PWR days. Ito yung PWR days eh. Philippine Wrestling Revolution. Para wag natin. Doon tayo galing lahat eh. Kayo. Ayun, si Miguel Rosales. Pag nakatayo siya sa... Isang beses lang kami na nagkaroon ng interaction sa ring. Yung Pot of Gold dati. Tas yung height namin, di naman nagkakalayo. Pero parang alam mo yung pagkaharap mo siya, parang ang laki na. Yung parang may nabubuo yung aura niya, ganun. Iba yung pagdating nila sa commitment sa character. Eh. Meron yan, speaking of him. Kasi nag-feud kami. Merong time, double count out kasi brawl. Di hinampas ko yung mukha niya dito sa mat. Biglang pagtingin ko, wala yung ngipin. So sabi ko, shit, patay na ako pagbalik ko sa likod. Buti na lang postiso pala. Akala ko magagalit sa akin eh. Nakakatakot kasi talaga. Kasi may background kasi talaga yun. MMA talaga siya.
Si Miguel Rosales? Oo. Nabutan mo ba? Meron ka rin naman eh. Meron din naman. Pero syempre, may atraso ka eh. Sa bagay. Hindi na gumagalaw to. Tinanggap lang, hindi niya Ay, strikes ko rin dyan. Lantang gulay yun. He's free-spirited, but now he's firing up. Exactly. And I think that's a tribute to him. Ako, hindi pa. All of it, going for the decisive twist. Boom! Mm-hmm. Still good. Ito na siya. At ang bigat niyan? Hindi, masyado ka lang kami malapit dun sa Sa ropes? Malayo actually. Malayo pala. Hindi, masyado malapit. Kaya, oo. Parang parang overshot ba, ganun. Gets. Ayan na. Ito na si Kuya, kumakambak. Tsaka grabe makapagod yung comeback ko dyan eh. Ayan. Hindi ka makapagod dito. To be fair. Diyan siya napagod. Yan, sa comeback na mismo. Boom! Mga necessary kasi. May pabakol-bakol pa. Elbow. Maganda sana siya kung may cardio ako. Oo. Hindi, ngayon mo subukan. Ayan, na ako niyan. Bumubulong na ako na... Hindi, may crossbody pa eh. Sa crossbody ka bumulong eh. Nakaubos ang hangin yan, I can imagine. Oo. Saka kasi yung slams, pag sinaslam ka, ubus ka talaga eh. A lot of back and forth between these two competitors. But Marky wants to seal the deal. They're going up to the top rope. The crowd is gasping. Whoop! Oh! Yan na siya. At least may highlights bago na ubusan. Oo. Bumubulong na ako. Ito na, kaya tumagal eh. Ayoko na, Mike. Ano next? Hindi ko na kaya. Kinal pa eh. Wala na sa sarili. Ito na, ang katapusan. Boom. Buti na lang maganda yung pakul. Maganda rin Ang yung galing, edit. Maganda rin yung edit. Backgroundan ba natin sila sa Eli? So, teka lang, paano kayo i-word to? Ito ba yung outcome na ine-expect mo? Paano yan ba yung finish na in-expect ko? Hindi. Mahaba pa yan. Kasi nakakambak lang eh. So may falsies pa yan. Yun na nga. Na hindi kumikot yung isa eh. Si Joey. Di ka kumikot eh. Joey, di kumikot. Si Joey na confused din. So yung sa live audience, confused sila. So sa mga people watching na hindi nakakaalam, yung kanina, ang galing, eto. Di ba? Wala na eh. Pinag-uusapan na natin eh. Kailangan natin bigyan ng backstory. Ayan, galing. Ayan, yung train na yan, parang kinat na yan. Hindi, kinat na. Hindi, yan, umulit lang. Nag-iba lang ng angle. Angle. So yung palo na to, hindi to 3. Hindi. Palo ng 2, ibang Or 1. Or 1. Galing. Okay. Grabe si Transcend, pare. Grabe. Shout out si Transcend. Bale, ang nangyari, hindi nag-kick out si Marky, pero yung count nung referee, si Joey, is ilan ba? 2 lang. Pero dapat 3. Oo. Nag-stop siya. Parang 1. 1, 2. Parang nag-alangan siya. Oo. Parang ganun. Pero hindi pinalo yun. Hindi talaga pinalo. 3. Hindi. Parang ganun. May pause. Hindi, parang hindi na, tas kinol niya as parang knockout something, ganun. Pero awkward pa rin nung... Awkward talaga. Pero to be fair, ang Kasi ganda taga- na kung sakali, sinabi niyang knockout, kung ganun yung ginawa niya. Ang ganda nun. Pero yun nga, mahaba yung pause. Nakakalito lang, oo. Oo. Alam mong may mali. Sobrang Yes. Pero hindi kasalanan ni Joey. Akin talaga yun. Kasi dapat yun. Kung hindi kagi. Punas ng luha eh. Nangangatay. Hindi, kung babalik ako dun sa moment na yun. Parang dapat ang ginawa ko, sinabihan ko si Joey din. Yes. 3. Bago pa yun. Bago pa yung Spot. Bago pa na slam. Oo. Kasi na on the spot siya, no?
Na doon na mismo nung pin na sinasabi sa kanya finish na. Hindi daw niya narinig, sabi niya. Shit, yun lang. Pero, may sama ng loob ka ba ng gabing yun? Wala. Kasi ako, happy ako sa performance ko nung time na yun. Happy naman ako sa reaction ng crowd. Performance niya? Ikaw, sa performance mo. Hindi, kasi, dagdagan ko ba yung backstory? Sige, dagdagan ko. Wala. The show prior that, yung test show, kalaban ko si Chino. Siya din, hindi din tumagal. So, siya rin nag-call on the fly na tapusin na natin. Which is, yung reaction ko, sa ring pa lang, nagalit ako. Doon talaga masama loob ko. Kasi main event, tapos ako nag-prepare ako. Bakit ikaw hindi ka prepared? Parang yun yung nasa utak ko. Which is mali. Dapat di ko sinisisi yung tao. Kasi as a pro wrestler, may consent ka from the other wrestler na na poprotektahan mo siya. Hindi dapat ang number one concern mo yung ka-work mo, hindi sarili mo. So yun, na-realize ko yun na dapat hindi ako nagalit noong time na yun. Nasigawan ko siya sa backstage. Tapos nasabi ni Red, na nangyari? Okay naman yung match So from there, kasi close ko rin si Chino, from there medyo lumalayo na siya sa akin nun . So from there, natuto ako. Kaya nung nangyari naman to kay Marky, si Marky naman felt very bad. Doon pa lang sa ring, nagsusorry na siya sa akin . Ako sinasabi ko sa kanya, wag mo isipin yun, isipin yun. Okay ka lang. So, yun. Siguro ko hindi nangyari yung kay Chino, hindi ako magmamature na to understand his side. Which is, yun nga, lessons learned talaga. So, in the ring. Yung reps na makukuha mo, yung mistakes na mangyayari sa ring, part of it. It's part of learning the game. Or na-realize mo lang siya mag-isa or may kinausap kang tao? Mag-isa. Talaga? Oo naman. Nag-iisipan mo lang siya sa gabi, parang ganun? Hindi ako nakakatulog. Hindi mo kaya yun. Pare, kinakausap ko yung sarili ko madalas. Alam namin yun. Concerned nga kami. Siyempre, along the way, nare-realize mo. Oo naman. So, that being said, meron kaming bagong segment sa show, which is, magka-cut ka ng promo dahil ito yung pinag-uusapan natin. Kung may sama ng loob ka kay Marky ngayon, ilabas mo na via promo. Kailan lumabas to? 3 years na sama ng loob. May background to. Ilalabas na ba natin? Promo start na ba? Sige. Ready ka na ba? Oo naman. Ano to? Kayfabe or? Kayfabe. Ay, akala ko totoo. Ikaw. Sige. Basta ako, yuyuko na ako. Kung gusto ng viewers yung totoong nararamdaman . Hindi. Siyempre, work lang tayo. Hindi, pero sabihin natin, kunyari gagawin mo ng galit. Kunyari galit ka na. Alam namin. Kunyari may program tayo. Pagkatapos yan. Sige. Ano yung promo? Sige. 3, 2, sige. Marky! Wait lang. Gawin natin interview. Ako yung interviewer. Sige. Mike Madrigal. Naligaw ka dito. Kasi nakausap ko si Marky kanina. Sabi niya, nagsasorry daw siya kasi dapat nag-kick out daw siya kaso hindi. Anong reaction mo? Ang reaction ko, Marky, ako pinaghandaan ko yung match. Ikaw tumakbo man lang sa labas ng bahay niyo, hindi niyo ginawa. Ngayon, season 1, episode 1, kinailangan i-reshoot dahil sa'yo. Alam mo kung gaano karaming pera na wala sa FPW dahil doon? Kaya ito lang masasabi ko sa'yo, Marky. Kung gusto mo makalaban ang The Walking Dead ulit, ayusin mo muna cardio mo, putang ina mo. And that's your FPW champ, Mike Madrigal! Grabe! Kaya siya yung champion. Ang ganda nun. Ayoko na. Ngayon, kung gusto niyo makita ma-chop si Marky, bigyan niyo kami ng 50 likes for 5
chops. Kung sino mo ma-chop siya ng 10 beses dahil ganyan kayo brutal, bigyan niyo kami ng 100 likes. So please like the video. Now back to the video. So ngayon, ikaw, hindi mo kailangan mag-pro, ikaw yung mali-mali. Totoo naman. Ang interview ko sa... Ayan. Tumutunog to. Peking mic yung hama ko. Malundot ng ilong yun eh. I-interviewin kita. Tapos what are your thoughts? Parang kumbaga, ito na yung i-redeem mo na yung sarili mo. Parang, syempre, down ka. Basta bahala ka na. Basta, Koy, yung sa ito na. 3, 2, 1. Hindi, tapusin mo. Hindi, isasabihin ko na yung tanong. Okay, Balik na. 3, 2, 1, clap. What are your thoughts? Grabe, English. On your unfinished, Anong masasabi mo? Nagtagalog na lang siya eh. Unfinished kick out. Tama naman. Anong masasabi mo sa hindi inaasahang maagang pagputol ng match mo laban kay Mike Madrigal? Una-una, nakaka-frustrate yun. Siyempre, inaasahan niya na magiging maganda yung laban namin. Na hindi ko nabigay. Pero sa pagkakamali na yun, ang dami ko natutunan. Nalaman ko lahat ng dapat kong i-improve. Nalaman ko lahat ng opportunities ko. At ngayon, ini-improve ko lahat yun. Kaya Mike Madrigal, magantay ka lang dyan. Mga 3 years pa. Hindi, babalikan ko na lang yung aftermath nung show na to. Yung mga sumunod na Okay. pero yun, seryoso. Dami ko yun nga. Sobrang natuto ako sa match namin na di ako nakatapos kasi kumbaga ang dami pang falses ito, sabi niya parang 5 falses pa ata yan. May mga reversals pa. Pero ito, masasabi ko, kunyari hindi Kinat niya. Kung hindi pa matapos eh. Ay, sorry, alin ba? Ayaw mo yung bigyan mo. Hindi, sisave naman kita eh. Kahit sabihin natin hindi siya nakapag-kick out. Kunyari, walang ganong hindi nagkalituhan yung ref. Tapos, maganda yung bilang. Magandang match eh. Masasabi ko. Ako, natatandaan ako. Hindi naman, kahit nabitin, okay naman yung finish pre. For me. Totoo. Oh. Sorry, ano yung sasabihin mo? Hindi, sabihin... Sa salita ka, pwede ka nakakumik out. Hindi, yung sabihin ko lang yung yun nga, yung dami ko natutunan dami ko nakitang opportunities tapos talagang after na itong show na to, talagang double effort ako sa cardio, sa workout. As in, pumupunta ako secret base mag-isa nun. Nagra-run the ropes ako. Ginagawa ko yung conditioning natin. Hindi, wala akong pinagsabihan nun eh. Kaya, kasi gusto ko nga bumawi. Totoo. Tapos ayun, dun nagsimula yung panay bodyweight cardio yung ginagawa ko, ganun. Kaya kita nyo naman yung improvements sa mga sunod na... Pag-showing na nakikita yung improvements. Hindi. Pero depensahan yan. Yung next match mo is yung sa atin. Tapos nagsulit bayad. Pre-show, sulit bayad. Pero baka naman dahil sa akin yun. Alam mo bakit? Ano? Ang galing nung nagsulat nun. Nabanggit Another episode. Hindi, nabanggit na namin yun sa second episode. So, hindi nyo para mapanood yung... Tsaka kinudos ka namin dun. So, kung hindi nyo pa mapanood yung second episode, panoorin nyo muna. So, after all have been said, yung running joke na yon, i-joke pa ba yun o hindi na? Wala na, hindi na O closure na ba to? Walang katapusan yung joke na yun. Basta nakakatawa. Walang closure ang nangyari ngayong gabi. Maraming salamat. Tsaka minsan nga kahit yung mga simpleng inuman, ako na mismo nag-start ng joke na yun. Ako, to be honest, hindi ko na hinihirit. Siya hinihirit pa rin sa sarili niya eh. Wala, okay lang naman. Kasi it's something na, na hindi siya offensive for me.
Saka parang kwento na babalik-balikan mo na ano. Magandang kwento eh. Nakagawa nga kayo ng episode ngayon dahil dun sa kwento na yun. Diba? Kasi worth sharing naman talaga yung mga experiences na gano'n. It's part of the things na may encounter ng pro wrestlers talaga. Tsaka kasi pag kinahiya mo yung pagkamali mo before, di ka matututo eh. Exactly. Tsaka pag hindi mo siya inaccept na nagkamali ka, wala mga Ikaw yung may mali kasi ayaw mong ayusin. Life reviews, life lessons reviews. Hindi, tsaka ang dami kong kilalang wrestlers na gano'n. Ito na. Number 1, sino? Next episode ba? Magandang hook yan. Alam mo, pag feedbackan mo, magagalit pa sa'yo. Ganun. Pangalan gusto namin. Number 1. Clue, di natin siya kasama. Hindi natin siya kasama. Diyan wala. Ayun, bago namin tapusin tong episode 3 ng Pinoy Wrestling Reviews. Reviews pala. Reviews. Reviews. EWR. Parang narinig ko na yan. Review. Familiar na familiar. Familiar. Okay, bago natin i-close, reminders lang, paki-like, follow, subscribe ang aming social media pages, social media accounts. Click the bell icon daw. Tapos ito yung napanood yung video kanina na kapag naka 50 likes yung video na to, then i-chop, pili kayo si Jimmy or si McCoy for 50 likes, 5 chops, 100 likes, 10 chops. Ba't totoong pangalan yung sinasabi mo? Sorry. Si Jimmy is si Idol. Ayoko na ulitin eh. Marky si McCoy. Wow, parang sinabi mo, si Jimmy, si James. Fine, ulitin ko. Sige, cut na lang yun. Wow. Hindi, cut yun. Hindi, wala. Ito ka na. Okay. Tuloy mo. Tapos, kung gusto niyo mo panood tong video na pinanood namin, nasa YouTube lang siya. Search lang Filipino Pro Wrestling Episode 1. Or kung gusto niyo kasi minsan kapag sinearch nyo yung Episode 1, baka mahirap mahanap. So, search nyo, Filipino Pro Wrestling Episode 1, yung hindi nag-kick out si Marky. Yan yung unang lalabas. Hindi lalabas yun. Nasa tags yun, nakalagay. Yun. Meron ba? Admin, paki-delete. Tapos kung gusto nyo manood ng live show, punta kayo sa Filipino Pro Wrestling. Makakapanood nyo rin doon. Or kung gusto nyo medyo budget-friendly, join kayo sa Facebook group, which is yung Filipino Pro Wrestling Official. Yun, meron kaming pay what you can. Ngayon, pay what you can. Pero di natin alam, baka in the future magmahal siya. Baka i-charge namin kayo ng 7,000. So, habang pay what you can siya, take advantage na. Final words, follow nyo rin si Mike Madrigal. Mas marami siyang followers kaysa sa amin. So, pengi kami. Pero di na mag-matter to. Ayun na, cut mo lang. Mawala na. Boss Mike, meron kang final words? Ang final words ko, Marky, sana ayusin mo na yung cardio mo. Nananawagan ako sa lungs ni Marky. Magpakita ka na. Matagal ka nang hinahanap ni Marky. Yun lang. Comment nyo rin kung ano yung thoughts nyo. Sino bang gusto nyo makitang guest? Meron ba kayong comments sa pag hindi pag-kick out? Let us know. Trash talk niyo si Marky. Kung tinrash talk nyo si Marky, pwede akong, kahit ako personally, I just came up with this. Bibili kayo, ano ba pwedeng ibigay sa kanila? 100 pesos Gcash, ewan ko. Uy, grabe yun Masyadong mura. Di ba Gcash? Yaman na. Merch. Sige, ito na lang, para matulungan ko rin si Marky. Bibiling ko yung merch ni Marky, tapos bibigay sa inyo. Kapag may nakita kaming pinaka nakakatawang comment, na joke about kay Marky na hindi siya nag-kick out. Subukan nyo. Ayun, mawala na lang.